Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at syempre sa mga OFW sa buong mundo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa ngalan po ni Miss Penny Cudemos, ako po si Nova Season. At syempre makakasama po natin sana si Ma'am Corazon Alma de Leon. Ngunit mayroon din siyang to the rescue at ang guest sa kalinga ng OFW ay si Atty. Franklin Quijano. Hello, magandang hapon, Attorney. Magandang hapon, Ma'am Nova. Magandang hapon sa lahat na manonood sa inyong programang Kakampi. At ako'y nagagalak na inimbitahan niyo ako sa hapong ito. Although, medyo hindi ako ready. Ano kaya ang tatanong niyo? Kasi OFW yung advocacy niyo. Ako naman, dahil chairperson ako ng National Commission of Senior Citizens, ang magiging papel ko kung ang isang OFW ay senior citizen, baka may aambag ako. Yes po, Attorney. Huwag po kayo mag-alala, Attorney. Parehos lang po tayong to the rescue. And hindi pa masyadong ready. Pero since ang programa po ay kalinga para sa mga OFW, sigurado naman po ako na may maiaambag po kayo. Sa pamamagitan na lang po ng mga tanong ko, Attorney, paano po natin kakalingain ang mga OFW? Kayo po ba, Attorney, dating OFW? Well, hindi ko masabing talagang OFW. Ngunit sa mga panahon na may tinutulungan ako, nagtatrabaho din ako abroad para tumulong. Ang isang lugar na tumulong ako ay ang Myanmar. Nung nangangailangan ang mga gobyerno ng Myanmar ng giya, orientation, paano i-handle ang peace process kasi nagkakagulo sila. Sa isang taon, umikot ako sa buong Myanmar para bigyan ng guidance yung mga government officials. Ano ang tamang attitude sa pakikiusap sa rebelding grupo. So kung yan man ay considered as OFW work, ako po ay nag-OFW. But of course, hindi ako gaanong na-enroll sa programa dahil lalabas na NGO work kasi ang trabaho ko. At hinahire lang kami kung kailangang pumunta. Although sa buwan-buwan yan, sa buong taon, ngunit hindi siya lalabas na full-time job dahil sa isang buwan, 2 linggo, tapos balik na naman sa Pilipinas. Ayun. So at least nakakatulong kayo, Attorney, na tulad po ng pagtulong ng pamahalaan din sa mga OFW. Lalong-lalo na po yung mga inaabuso sigurong OFW, Attorney. Actually, alam kong tumawag ng tulong, maghanap ng tulong. Kaya pasalamat ako sa DMW. Just today, nagpadala yung isa kong relative na natulungan na yung tatay niya na nasa Saudi. In-approach ko po ang taga-DMW at pasalamat ako kay Director June Aguilar dahil siya ang nagbigay kaagad ng atensyon. In just a matter of days, ginawa kaagad ni Director June Aguilar ang
dapat gawin para matulungan ng isang OFW sa Saudi Arabia. So, sa larangan ng pagtulungan, sa haba ng exposure ko, marami na rin ako natulungan ng mga OFW. May isang beses na may OFW na nagka-problema sa Egypt, nilapitan ko rin yung ambassador ng Egypt at nakauwi yung OFW. Kaya from that point of view, may karanasan po tayong tumulong sa OFW. At siyempre, Nova, alam kong nung kapanahunan na dumarami yung OFW, ang mga edad nila sa mga panahon na yon ay 30s, 40s, and 50s. Ngunit sa haba ng panahon na sila ay nagtatrabaho, marami na sa OFW natin ay lumalampas na rin at umaabot na ng edad ng senior citizen. Kaya kami sa National Commission of Senior Citizen ay nakita din namin ang kahalagahan na i-consider ang OFW dahil dumarami at dumarami ang mga OFW na nagsisenior. With that, kailangang hanapan din ng mga opportunities ang mga senior citizens na nagre-retire o hindi man nag-retire, may balak mag-retire. Kaya gumawa rin tayo ng programa sa National Commission ng tinatawag natin na Senior Citizens Action for Development and Nation Building. Dahil tayo ay naniniwala na ang mga senior citizens abroad ay marami ang kanilang karanasan, marami ang nakikita nilang mga best practices na sana kung may ambag at may bigay nila ito sa mga Pilipino dito sa Pilipinas, lalong gaganda ang pamamahalas ng ating bansa. Kaya kami po ay sumasaludo sa mga OFW. Ang isang tinitingnan namin ngayon, sana yung mga OFW, nasa abroad man sila ngayon, pwede silang magrehistro sa National Commission of Senior Citizens para magkaroon tayo ng kumpletong database ng mga senior citizens na OFW. Sa ganong pamamaraan, makakagawa din tayo ng mga programa sa mga OFW. So yan po yung mga nakikita nating mahalagang bagay, Nova. Yes po. Yan po ba, ang programa na yan, kayo po ba yung founder, attorney? Well, actually, ang National Commission of Senior Citizens ay isang sangay ng pamahalaan na nasa ilalim ng Office of the President. Kaya itong mga gawain ng National Commission of Senior Citizens ay nilagay sa implementing rules and regulations nang sa ganon na kung may bagong mga leaders ng commission, ipapa-implement na lang natin yung mga nagawang mga programa para lalong lalago, hindi lamang ang pamumuhay ng mga OFW at senior citizen, pati na rin po ang ating bansa. Yes, attorney. Sino po bang pwedeng dumulog at sino po bang pwedeng lapitan? Well, ang National Commission of Senior Citizens ay isang kapulungan ng 6 na commissioners at isang chairperson. At ang inyong abang lingkod ay na-appoint as chairperson. So may 2 commissioners sa Luzon, 2 commissioners sa Visayas, at 2 commissioners sa Mindanao na umiikot para mabigang pansin ang lahat na senior citizens. Kung ang senior citizen na yan ay OFW, bilang senior citizens, binibigyan natin ng pansin at bilang mga OFW, siyempre makipag-ugnay din tayo sa DMW. So, sinabi ko nga, last week, the other week, may lumapit sa akin na nangihingi ng tulong, senior citizen na OFW. Kaya pasalamat tayo sa DMW dahil tinulungan ang isang senior citizen ng OFW. So, yan po yung mga overlaps at sana magkatulungan na rin tayo with DMW dahil
alam kong naghahanap din sila ng bago pa rin sila, naghahanap din ng ang dapat. Ang isang mungkahi natin sa NCSC is sana magkaroon ng national database ang mga OFW nang sa ganon ang mga programa, ang mga kailangang bigyang pansin ay madali nang mahanap ng Department of Migrant Workers dahil primarily rehistrado na sila, may primary data na. Yung mga data sa ibang mga opisina secondary sa DMW. Kaya kung may data sharing, then there is also cooperation and pagtutulungan. So ito po yung mga nakikita nating dapat gawin natin. And Nova, pasalamat sa oportunidad na napahayag ng NCSC yung mga gawain ng NCSC na may relasyon naman sa mga OFW. Ayun. So ano po yung mga saklaw dito sa mga senior citizen, attorney? Pwede po bang pakibanggit lahat o pwede po bang pag-usapan natin lahat-lahat yung mga saklaw ng isang senior citizen? Okay. Nakikita kita as hindi ka pa senior citizen, ngunit I will consider you as aspiring senior citizen, Nova. Senior citizen. Kung ang puso mo ay gusto mong mag-senior citizen, bibigyan na kita ng diploma as aspiring senior citizen. Ang komisyon ay nabuo... Bibigyan niyo po, attorney. Ha? Ano po? Yes po, attorney. Okay. Ang komisyon po ay nabuo... Attorney. Ano? Go ahead, attorney. Okay. Go ahead. Ang komisyon po ay nabuo noong July 25, 2019. So bago pa lang po ang komisyon, in fact, last year lang natatag yung lahat na rehiyon ng komisyon. May mga regular employees na tayo. At ang mga programa ng komisyon ay unang-una, ang komisyon ay naniniwala na ang mga senior citizens ay isang malaking source ng abilidad, karanasan, wisdom, lahat, di ba? Magagaling ang mga senior citizens at it's just unfortunate na may batas tayong pinare-retire si senior citizen at 65 na kung sa totoo lang kaya pa ni senior citizen magtrabaho. Ang pinag-aralan natin... Yes nga po. Oo. Ang pinag-aralan natin sa kolehiyo that ang mga resources sa mundong ito ay limited. Kasama na sa resources na limited ay ang human resources or labor. Kaya naniniwala ang NCSC na dapat gamitin to the maximum or the optimum use ang human resources. Kaya nagtataka tayo, bakit hanggang 65 lang ang batas? Baka naman maririnig tayo ng mga congressmen at senador at magawa natin ng batas ang ating bansa na magkaroon ng multiple retirement. Na kung ang isang manggagawa ay nagtatrabaho at gusto nang mag-retire at 55, pwede na siyang mag-retire at makatanggap ng retirement benefits. Ngunit, kung gusto niyang magtrabaho uli after perhaps magpahinga o magliwaliw, pwede na naman siyang magtrabaho at may social insurance at mag-retire at 65. That way, dalawa ang retirement. Kung lalampas ka pa ng 65 at pwede ka pang magtrabaho, pwede pang ang tatlong retirement. What we are saying is, by doing this, may encourage natin ang lahat na Pilipino nang gumawa ng lahat ng makakaya, mga abilidad niya, at may ipamahagi niya sa susunod na henerasyon. So ito po yung unang programa ang gusto kong banggitin sa inyo dahil nakikita natin, importante, mahalaga ito, at yung susunod na henerasyon ay mahalaga din sa atin. Sana
huwag nating iwanan ang susunod na henerasyon na hindi natin maiwan at maihabilin yung mga karunungan at abilidad ng senior citizen. The effort is really for senior citizens to still be productive even if they say nasa edad 60 na pataas. Ang ibang dapat din gawin is gusto man nating maging productive si senior citizen, dapat malusog si senior citizen. Kasi paano maging productive kung hindi siya malusog? Kaya, ang isang advocacy natin ay una, kailangan mag-exercise. Di ba? Kasama na rin po yung programang pangkalusugan, Attorney. Oo, pangkalusugan, pati diet. Yung ano ba ang dapat kainin. Kumain ka na ba? So yun, kailangan alam natin kung ano ang dapat mong kainin. Pangatlo, sa edad na ito, at kung may annual maintenance, annual regular check-up, malalaman din natin ang mga maintenance. So, isa sa mga programa ng pamahalaan at sumasang-ayon si Commission dahil may pera pong binaba galing national government ang annual regular medical examination na kung saan nakikita din natin na kinakailangan itong i-implementa at gagawin para sa OFW. Ang OFW, kung makauwi sa Pilipinas, magbibisita sa mga anak at apo, baka pwede rin ikayatin natin na magkaroon ng annual regular medical examination nang sa ganon, malaman din natin ano ang mga maintenance, mga exercise, mga diet ni OFW senior citizen. So, lahat po na senior citizen sa buong Pilipinas ay gusto nating magkaroon ng libreng annual regular medical examination na may pundo naman sa PhilHealth. So, sana po tulungan mo ako, Nova, at maipaabot din kay Ma'am Cora Almadeleon na encourage yung lahat na senior citizens ng buong Pilipinas, lahat, meaning 100%, magkaroon sana ng annual, regular, medical, dental, optical, ear examination, and even geriatric assessments. Nang sa ganon, malaman natin ang katayuan ng kalusugan ng senior citizens. At kung alam natin, ang pamilya ay lalong matutuwa dahil ang pamilya ay alam na niya ano ang dapat gawin kung alam niya ang health condition or health profile ng isang senior citizen na kanilang minamahal. So, with this, marami pa pong ramification ito dahil si senior citizen ay may mga karapatan, human rights, health rights, and rights to be members of Club 20, Nova. Mukhang ikaw hindi pa miyembro ng Club 20, ano? Wala naman, Attorney. But how is inspiring to be a senior citizen? Opo. So, marami po kasing benefit na sa ngayon. Okay. Senior citizen. Yung sinabi natin Club 20, ang ibig sabihin lang natin na sila po ay mga 20% discount. Di ba? May mga 20% discount. Nag-enjoy na po sila sa discount. Opo. Yes po. Ang trabaho ngayon ng Commission ay naghanap ng pamamaraan at tulungan ng lahat na ma-implementa ito. So kung mayroon kayong mga nalaman na mga butika, tindahan, restaurant, sasakyan na pampubliko, yung mga pasaherong sasakyan, lahat ng benepisyo ng senior at hindi sinusunod, sana matawag ninyo ang pansin, hindi lamang ng OSCA, pati na rin ang National Commission of Senior Citizens, nang sa ganon, mas ma-implement natin ang batas. So, yung mga trabaho ng pagtutulong sa senior citizens sa ngayon ay nasa DSWD pa po. Ang pamamahagi ng sinasabing indigent social pension para sa seniors
ng pamamahagi ng 100 years makakatanggap ng 100,000. At may bagong batas na nagsabing ang 80 ay makatanggap ng 10,000, ang 85 sa taon na ito makatanggap ng 10,000, ang 90 sa taon na ito ay makakatanggap ng 10,000 at ang 95 makakatanggap ng 10,000. Ang 100 makakatanggap ng 100,000. Ito po yung sinasabi nating expanded centenarian law na sana matanggap na at naghahanap na ngayon ang pamahalaan ng karampatang pondo para mabigyan ang mga 80, 85, 90, 95 ng suporta. Hindi po pera ang pinag-usapan dito, Nova, kundi mahikayat ang mga senior citizens na may edad na talagang kailangang magkaroon ng tatag ang sarili nila para maabot nila ang 100. Kaya at 80, may matatanggap para lalakas pa. At 85, 90, 95. Sayang, attorney, may humihingi ng tulong po sa atin. Kaya lang, namatay na po. 79 and 6 months po siya. So, 79 years old and 6 months po siya. Hindi na siya umabot sa 80. Okay. So, pero kung sakali, attorney, siyempre, marami tayong kilala na humihiling din ng mga senior citizens ng tulong. Pwede po bang malaman kung ano po yung mga hotline numbers na pwede nilang tawagan? Okay. Unang-una, ang pag-a-apply ay nasa DSWD pa. DSWD. Nabanggit natin na ang NCSC ay sa bagong batas ang dapat mamamahagi. Pero dahil nung unang mga kapanahunan, ang DSWD ang gumagawa niyan, hindi pa nila na-turn over ang trabaho na ito sa atin. So kung may mga reklamo o may mga gustong mag-apply, puntahan nyo po ang DSWD regional offices at kung may mga city or provincial links ng DSWD, pwede din na doon idaan yung mga application. Now, kung walang aksyon, then sulatan din niyo ang DSWD. Ngunit, sana po, bigyan nyo kami ng kopya para makatulong kaming mag-follow up o malaman ang status ng application. Ang link natin ay ncsc.gov.ph. Kung makapasok kayo dyan, ncsc.gov.ph, pwede nyong isumbong or bigyan ng narrative o kasaysayan ang National Commission of Senior Citizens. At siyempre, tutulong din tayong mag-follow up patungkol sa benepisyo. Now, yung ibang mga programa ng social pension, yung 500 maging 1,000, Nova, tapos yung centenarian, at may iba pang mga programa na nasa DSWD, itatransfer pa lang sa atin, kaya sa DSWD pa po sa ngayon, pupunta ang mga senior citizens. Yung mga senior citizens din, kailangan ng bigyan ng warning o caution patungkol sa kanilang safety and risks. May mga kasama tayong senior citizen na sa abroad na kailangan i-remind natin na senior na po sila at kailangan safe at risk-free yung paglalakad nila, pagtatrabaho nila at lahat. So, mayroon tayong mga programa patungkol dito. Sana po bawat asosasyon ng senior citizens ay magkaroon din ng programa patungkol sa sinasabi nating risk and safety management. And siyempre, bago pa lang ang ating ahensya, kaya umiikot tayo at nagbibigay tayo ng information, media and communications work. And of course, tulad ng sinabi ko, ang DMW ay nakikita natin ang kahalagahan na magkaroon ng database para malaman ng DMW kung sino-sino ba ang mga OFW sa buong mundo. At sana magkaroon na rin ng panahon na makipag-share si NCSC at si DMW ng data
DMW ng data para kung mag-share sila at may mga pangailangan at pagtutulungan, magkaroon ng confluence or united action ng mga ahensya ng pamahalaan. Yun. So napakaganda, attorney, yung programang yan. At kasama po ba yung attorney? Emotional support? Opo. Diba sa financial support? Yung welfare, wellness, health, and welfare, kasama po dyan, hindi lang ang emotional support, pati nga yung mental assessments, di ba? Kasi hindi lang naman physical ang pangangailangan. Yes, attorney, lalong-lalo na. Yes po, lalong-lalo na, attorney, may mga umaabot na po ng senior citizens na nagkakaroon na po ng memory loss. Opo. Kaya, sa nakikita ko naman sa Pilipinas, halos hindi gaanong mapuna yung mga memory loss kasi sa interactions ng senior at saka sa pamilya, mukhang busy din ang magiging interaction. Ngunit napuna din natin sa ibang bansa, lalong-lalo na yung mga seniors na naiiwanan at walang nagbibigay pansin, na madali na rin silang tumatanda dahil sila na lang ang bahala sa sarili nila. Sa atin, may mga anak, may mga apo at may mga kapitbahay pang nagbibigay ng kalinga. Kaya itong kalinga program ninyo ay mahalaga din dahil sa pamamagitan ng kakampi at kalinga sa mga seniors, kasama na rin po ang seniors na OFW. Yes po. Pero mas pinapahalagaan po talaga yung mga OFW senior citizens ba, attorney? Kaysa yung mga in fact, marami na pong nag-register at sa pamamagitan ng programa ninyo, sana rin matawagan ninyo ang mga OFW at malaman nila na importante na malaman natin na may mga OFW na seniors na dapat mag-enroll o mag-register sa www.ncsc.gov.ph. Ulitin ko lang, ncsc.gov.ph. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng database at sa panahon ng mga programa, kasi may mga magagaling na seniors na OFW na gustong tumulong, baka pwede silang magboluntaryo o sa panahon na sila ay nangangailangan, pwede ring mabigyan pansin, hindi lamang ng National Commission, kundi ng buong ahensya ng gobyerno. Yes, attorney. At tiyak marami pong magugustuhan po yung programang yun dahil noong pa man hanggang sa ngayon, napakalaki namang contribution talaga ang naiiwan ng isang OFW, lalong-lalo na pagdating sa pamilya. Ganun din sa bayan natin, siyempre, attorney, ang laking tulong din nila. Opo. Kaya nga po, habang nasa abroad sila, dapat din gumawa ang ating pamahalaan ng mga karapat-dapat na gawin na maprotektahan ang mga pamilya ng senior citizens na OFW. Dahil habang nagtatrabaho sila abroad, siyempre, yung sitwasyon ng ating bansa ay mahalaga din sa kanila at lagi nilang minomonitor, pinapakinggan yung kanilang mga kamag-anak kung ano pa ang nangyayari at anong dapat gawin, parang lalong lalago ang pamilya. Ayun. So, attorney, may mga karagdagan pa na pwede pa nilang malaman patungkol po sa mga senior citizens. Marami po. Ang isa nito ay tayo ay nagpapasalamat dahil na-adjust na yung threshold ng pamimili. Yung senior citizen ay may 5% discount sa mga binibili na sa groceries at malls at supermarkets. Nung nakaraang mga buwan,
ang 5% is, maximum niya is 1,300. Ngunit effective March of this year, sa pamamagitan ng isang guidance na nanggaling sa DTI, ang maximum threshold ay 2,500 na linggo-linggo. So kung 2,500 linggo-linggo at may 5% discount ka, ang lalabas na maibibigay sa isang senior citizen na discount ay umaabot ng 125 bawat linggo, 125 pesos. At dahil may 4 na linggo ang isang buwan, minsan 5 nga, but kung 4, may 500 pesos na discount na makukuha si senior citizens sa kanyang linggo-linggong pamimili sa mga grocery stores, department stores, and sa mga malls. So with this, medyo pasalamat at natutuwa ang senior citizens tungkol dito. Ganun pa man, isa sa mga pinag-usapan ay paano kaya mawala yung booklet. Ang isa sa... Kadalasan po yan na problema po ng senior citizens, lalo na pag makakalimutin, attorney. Napansin ko po, minsan kasi nagawi ako ng drugstore, and then nakikipagtalo po yung senior citizens dahil naiwan po niya yung kanyang booklet at ID lang ang dala pero hindi pa ino-honor. So sabi niya, sabi nung tao, na senior citizens, kailangan pa bang bumalik ako ng bahay? Ganon. Yan po ang isang mahirap na requirement na pati yung mga congressmen at senador natin ay naniniwala na baka wala ng booklet. Ngunit, sa nakikita din natin, yung mga merchants, yung mga tindahan, ay nagtatanong din, paano naman natin mamomonitor kung walang booklet? Dahil kung namimili si senior citizen, sinabi nga natin na starting March 2,500, kung mas malaki pa sa 2,500 ang binili, paano yan malalaman at paano kung bumili siya sa linggong ito, 2 groceries ang pinuntahan. So, humingi din tayo ng tulong ng DICT nang sa ganon, mabigyan natin ng pansin itong pangangailangan ng senior citizen. Ang DOH ay naniniwalang hindi na kailangan para sa gamot ang booklet kasi may reseta naman na sinusulat sa papel. Ngunit kailangan din na magkaroon ng isang decisive action or specific decision. Hindi lamang DOH, hindi lamang DTI, kundi ang ibang ahensya ng pamahalaan. So sa darating na mga araw, ito na po ang tinatalakay natin at hinihingi din natin ang tulong ng DICT, BIR, DILG, DOH, DTI, etc. So, mukhang nawala ka, Nova, at kailangan yatang mag-goodbye. So, sasabihin ko na lang na sa ngalan ng National Commission of Senior Citizens, kami po ay nagpapasalamat na kami ay naimbita ninyo sa programang ito at sana po magiging regular ito para sa ganon kung may mga senior citizens na OFW, mabigyan din namin ng pansin ang mga pangangailangan ng mga senior citizens na OFW. So, Nova, nawala kasi mukhang gusto ko nang mag-goodbye. Kung may mga tanong ka pa, sasagutin natin. At kung wala na, i-close natin. Na-frozen ka yata, Nova eh. Anyway, yun na lang. Kaya dahil napuputol-putol tayo, we will just have another session at we are looking forward na makipag-usap din kay Ma'am Cora Alma de Leon at sa ibang mga kasapi ng
ating kakampi. So, yung ating signal, technical problem yata. So, thank you na at magbabay na ako. Mukhang mahina ang signal. Thank you so much.